factor po yung mga basura na nakabara sa mga imbornal, mga esteros. Kaya nilunsad ngayon sa Pasig. Pero this is a nationwide effort po. Ang bayanihan po at the Ilogin River or Bully Creek sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City ngayong araw na to. Ayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kausap yung mga cleaner, prone zones. So mismo na yung ating Pangulo ang nanguna and i-replicate ito. In fact, may utos na siya sa mga LGUs, pati sa mga barangay, yung mga beneficiaries po ng tupad. Ginaganap na clean-up drive dito Grabe, sa Bully Creek, talagang babaha Pasig po. City. Yung ilog punong-puno ng hyacinth. Ating MMDA chairman Matindi. ay nagbibigay ng isang Hindi na presyo. makadalo yung hindi na makadalo yung tubig. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kaya po mga kababayan, dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dan TM. I-share ko ito mga kababayan na magandang ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi 'di ba, lagi tayong binabaha. Ang isa sa mga factor kung bakit tayo binabaha, hindi lang siguro sa mga defective na mga flood control projects na ngayon nga pinapaimbestigahan na po, kundi ang aggravating factor po yung mga basura na nakabara sa mga imbornal, mga esteros. Kaya nilunsad ngayon sa Pasig, pero this is a nationwide effort po. Ang bayanihan po, bayanihan para sa estero. So ini-encourage ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga LGUs na magtulong-tulong po para sa paglilinis ng mga ilog, ng mga estero, para sa mitigation ng mga pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. So ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga cleaners para pangunahan ng launching. Sabi nga po, ang kalinisan, cleanliness is next to godliness. Di ba yun tinuturo sa atin sa elementary pa? Tinuturo na sa atin yung pagiging maayos sa ating paligid. Maayos sa bahay, malinis sa paligid. Kasi sabi natin, cleanliness is next to godliness. So sabi dito, to reduce the impact of floods caused by unusually heavy rains and strengthen the government's flood mitigation efforts, yung ating Pangulong Bongbong, nilaunch niya yung Bayanihan sa Estero. Malinis na estero, pamayanang protektado program at the Ilogin River or Bully Creek sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City ngayong araw na to. Ayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kausap yung mga cleaner. Itong programa mga kababayan aims to intensify efforts in unclogging Metro Manila's drainage laterals, dredging waterways, removing silt from drainage mains and eliminating accumulated solid waste. It plans to complete clean-up activities on 23 identified esteros that have been prioritized for immediate intervention due to significant siltation, heavy solid waste build-up, poor flow conditions, and vulnerability to recurrent flooding. These areas were also selected based on their impact on nearby communities and the proximity to flood-prone zones. So mismo na yung ating Pangulo ang nanguna and i-replicate ito. In fact, may utos na siya sa mga LGUs, pati sa mga barangay, yung mga beneficiaries po ng tupad. Kailangan ang focus nila yung paglilinis ng mga esteros muna. Kasi nakikita natin, yung mga tupad beneficiaries, nagwawalis-walis lang po sa kalsada. Minsan, yung mga damo, nililinis yung mga damo. Pero pagdating po sa mga kanal, mga esteros po, wala doon yung focus nila. Medyo mahirap talaga yung maglinis sa estero, mga kababayan. Pero kailangan gawin natin. Kasi ang kawawa man lang po, lahat tayo magiging kawawa pag barado yung mga esteros. Yung mga basura na nakabara, bumabalik sa ating mga bahay. Di ba yun na nangyayari sa panahon ng flooding? So yung ating Pangulo, mismong inobserve niya yung actual conduct ng clean-up drive in Bully Creek where water hyacinths are removed from the pond by a crane
on a barge and then loaded onto dedicated dump trucks. Kinausap din niya yung mga volunteers and personnel ng MMDA na nagsasagawa ng simultaneous clean-up drive in 4 other sites sa Catmon Creek sa Malabon City, na Pinagsama Creek sa Taguig City, Hagonoy Retarding Pond sa Taguig City, at sa Tapayan Retarding Pond sa Taytay Rizal. So sabi dito, currently, there are 273 identified rivers, tributaries, esteros in open canals sa metropolis, mga kababayan, that serve as primary channels for conveying stormwater in flood runoff across the National Capital Region. Embodying the true spirit of Bayanihan, the program is carried out in close coordination with the stakeholders consisting the national government agencies led by the MMDA, mga local government units, at saka civil society organizations. Ayan yung ating Pangulong Bongbong. Follow the leader, siyempre. Leadership by example ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kailangan siya yung manguna para kung ano yung kanyang ginagawa, ganon din dapat ang ginagawa ng mga local officials. Kaya nagustuhan ng ating mga mamamayan yung initiative na to ng ating Pangulo. Sabi ni Chen Chen, the hardworking President of the Philippines, thank you so much, President BBM. May God bless you more. God is your refuge, strength, and guide. Mabuhay ang bagong Pilipinas. So ito yung ating Pangulo, mga kababayan, sa launching ng Bayanihan sa Estero. Malinis na estero, Ngayon pong pamayanang umaga ito ay proyektado. inulunsad sa pangunguna ng ating Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., ang Bayanihan sa Estero. Malinis na estero, pamayanan protektado. Kasalukuyan pong nasasaksihan ng ating Pangulo kasama ang mga kagalang-galang na opisyales ang ginaganap na clean-up drive dito Grabe, sa Bulig talagang babaha Pasig po. City. Yung ilog punong-puno ng Ang hyacinth. ating MMDA chairman Matindi, ay oh. nagbibigay ng isang Hindi naman briefing. kadalo yung di naman kadalo yung tubig. Talagang aapaw po pag ganyan ang mga Kasama ilog. po sa clean-up drive na ito Mga ang esteros ating mga natin. bibinging kasapi mula Napabayaan sa po iba't eh. ibang government agencies at Dapat non-government gumagawa niyan at po civic yung mga organizations LGUs. mula sa Armed Forces Imagine of the yung Philippines, Pangulo pa, Lucio Tan mga Group, kababayan ang yung Freemasonry, kailangan Hunter pang Reserve mag-utos Officers Training ang Corps, ating Pangulo. Grab, Di ba? ang CAS, MURI, Dapat parte na yan sa Joyride, ginagawa ng mga LGUs. InDrive, Knights of Rizal at Apo Fraternity. May pondo dapat sila dyan. Mga Ating kababayan, pong other than yung nasasaksihan ang national pangolekta government. ng mga water hyacinth o water lily at iba pang mga solid waste mula sa Ilugin River o Bulig Creek. Ang mga nakolektang iba't ibang solid waste ay dadalhin sa mga processing facilities upang makagawa ng iba't ibang mga byproducts. So pwede pagpakinabangan yan ng mga hyacinth, mga kababayan. Dito po sa Bulig Creek, Pinaprocess yan. maliban sa basura ay may mga makakapal na water lily na kailangang matanggal upang masiguro ang patuloy na pagdaloy ng tubig upang maiwasan ang pagkaipon nito na maaaring makapagdulot ng matinding baha. Ang mga byproducts na ito ay ating ginagamit sa mga MMDA linear park projects at seedling propagation para sa iba't ibang uri ng mga halaman. Ang iba naman ay aming ibinabalik sa komunidad sa pamamagitan ng results-based incentives, kung saan ang barangay na may maayos na solid waste management program ay nakakatanggap ng mga produktong ito. To lily pots and charcoal brisket ay ang mga sumusunod. Una po, may manual collection o mechanically through the procured water hyacinth harvester. Sunod po dito, ang nakolektang mga materyales ay magkakaroon po ng segregation mula sa roots, stalks, and leaves. Pwede nga gawing Ang mga yan, roots po ay mga pinipiga handicraft, ang water upang lily po. mabawasan ang moisture through a press. Habang ang mga stalks naman po ay ini-strip through a fiber extractor machine. Yan o.
Pwede siyang gawing handicraft, mga kababayan, no? Napakaganda. Handwoven water lily. Ginawang bag. Yan na, kung ano pang mga handicraft, mga kababayan, from water lily. So, pwede pang maging livelihood ng ating mga kababayan sa palibot, sa mga communities. Meron naman po tayong electric dryer na ginagamit. The processing of materials is then carried out with the use of machinery. Sa dried Grabe goods na po pala, ito oh. po ay carbonized, pulverized, mixed with dried coconut husk and cassava starch to bind the materials, and the mixture is placed in a briquetting machine to be molded into charcoal form. Panghuli, ang final products po ay Pwede pa in-air palang dry. gawing uling. Ang dried fiber products ay You placed see? in a molder bound with the use of wood glue diluted in water. The final products are air-dried and the dried leaves are composted. Pwedeng gawing Ang byproducts abono, compost. po ay distributed to different stakeholders for use in parks, community gardens, and nurseries. You see? So yan po, oh. Oh, ito na, mga bababayan. Yung mga byproducts galing sa water lilies or hyacinth, water hyacinth. So, pwede pang maging livelihood ng ating mga kababayan. So, yan, mga produkto galing sa water lilies. So, nagbigay pa ng trabaho at kabuhayan. Yan o, charcoal, uling, panggatong. You see? Ginawang masitera yung iba. So, kailangan lang maturuan sila na gumawa through the assistance ng ating gobyerno, mga kababayan. O, di ba? Napakaganda. Ito po ay sa ilalim ng Recyclable Mo, Palit Grocery Ko program. Recycling ng mga basura na pwede pang pakinabangan. Di ba? Tulong-tulong para umunlad ang bagong Pilipinas. Yun ang dapat ginagawa natin. Hindi yung lahat lang kritisismo. Wala As part mang of the community-based naitulong. solid waste management initiatives of the MMDA, we have implemented the Mobile Materials Recovery Facility Project, or also known as the Recyclables Mo Palit Grocery Co program. Meron po ditong project orientation and distribution of passbooks. Predetermined barangays are first gathered for introduction of the project and discussion of the exchange mechanisms, where the passbooks for recording points are also distributed to enjoined residents. The scheduling and determination of collection point. The MMDA, together with the barangay executives, agree on a schedule and area Napakagandang for mga collection programa of po. recyclables. Pangkabuhayan, Funds are no? provided to the residents depending on the recyclables surrendered, which will be recorded in their passbooks. Below would be the corresponding point system. The grocery distribution, depending on how many points were gathered, the participating residents may exchange these points for goods. Recyclables are then brought to partner recycling Si Bico, centers Mayor for Bico processing Soto. and upcycling. Ito si Congressman Jaworski yata, siyang Vice Mayor ngayon. Parang Vice Mayor, yung anak ni Jawo. O yan po, nakikita po yung simultaneous na ginagawang clean up drive. O, sabay-sabay siyang ginagawa, mga kababayan. It should be maintained, siyempre. Hindi yung during the launching lang, pagkatapos pinabayaan na. It should be sustained. Para, tingnan ninyo, nawala na yung harang, yung mga basura, yung mga water lilies na nakaharang sa daluyan ng tubig. Diba?
Punong-puno na ng mga water lilies, yung mga ilog, mga estero. Sa puntong Walang ito, mapuntahan. kasalukuyang Kaya nasasaksihan bumabaha ng po. ating mahal na Pangulo ang mga nagaganap na sabayang clean-up drive sa iba't ibang lugar gaya ng Catmon Creek sa Malabon City. Kaway-kaway po mula sa Catmon Creek. Yan o, sabay-sabay. Magandang umaga po, mahal na Pangulo. Mula naman po sa Pinagsama Creek sa Uy, Taguig ayun na. City. Yan o. Hoy! Simultaneous o, ginagawa. Kamusta po sa Magandang umaga Pinagsama po, Creek? Pangulo. Dami pang basura o. Mula Ayan o. Basta't maraming nagtutulong-tulong, tingnan ninyo, mabilis yung trabaho. Di ba? So nakaka-inspire. Ayan o. Yan, tingnan ninyo ang technology ngayon. Oh, malinis na niya. Pwedeng kausapin ng ating Pangulo. Tuwang-tuwa sila. Di ba? Leadership by example, yung ginagawa ng ating Pangulo, mga kababayan. Pinagsama yun. So, dapat tulong-tulong. Ay, saan po ka, Catherine? Ganun pa, ganun. Ayan. College pa ako doon. Pati yung mga veterano, guerrilla. Kasama mga kababayan, mga NGOs. May mga streets sila mga kababayan na i-adapt, nalilinisin nila regular. Kausap niya yung mga street sweepers ng MMDA. Ito, pakinggan natin yung ating Pangulo. We are launching the program that is really led by MMDA on what we call the Bayanihan Estero program. And what that essentially means, ay lilinisin natin itong mga estero natin. Hanggat makita na talaga ninyo kung gaano kakapal yung water hyacinth, at gaano karami yung kailangan talagang kolektahin, gaano kababaw na yung tubig dahil sa siltation, hindi mo talaga, kahit na mga picture lamang ang nakita mo, ibang-iba talaga pag nakita mo gaano kakapal ito. Sa dami ng water lily, ng water hyacinth pala, sa dami, kahit na sa yung mga nagtatrabaho doon, linalakad nila, nakakalakad para silang Jesus Christ, lumalakad sila sa tubig. Oo, talagang ganun kakapal ang nasa ilalim, kaya pati tao kaya na maglakad. But that's why we have encouraged this, kasama natin ang DOLE, of course the DILG, all our local government officials, and all the political leaders. Kailangan natin magsama-sama, magkaisa at pagtulungan na ito. Dahil alam naman natin, ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, Grabe. Punong-puno ng kailangan bigyan natin ng pansin itong problemang ito. water And this is hyacinth. our response. At maganda naman dahil mula nung inasimula natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago dumating ang creasing, nakapag-clear na tayo ng isang dosena, 12 estero na nalinis na natin. Kaya kahit papano, nabawasan ang epekto. Wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig, Ngunit makikita natin kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig at tatagal talaga na may tubig sa mga bahay-bahay ng ating mga yung mga lalo na yung mga nakatira dito sa tabi ng mga creek natin. Kaya lahat ay kailangan natin makipagtulungan, local government, national government, MMDA,
lahat ng mga volunteer groups ng civil society. Meron tayong grupo rito ng mga veterano ng RO at sila ay nag-adapt. In-adapt nila ang isang section. Ibig sabihin, that's their responsibility mula ngayon na yun ang silang mamamahala para tiyakin na ayusin yan. Kaya pasalamatan natin sila. At, Yan o. May kanya-kanyang grupo sila. tama yan. Sa Magandang maintenance. Halimbawa sa atin yan, bawal mag-retire. Hindi talaga bawal ang mag-retire dito. Kaya sana naman yung ibang grupo, other civil groups will do the same. And adopt a certain section at silang mamamahala sa paglinis na Ganda. pagtiyak na may dinadaanan yung tubig. Kasabay nitong paglinis, meron din desiltation dahil talagang tumataas ang tubig, mababaw na yung tubig dahil sa siltation. At wala din tayong choice dun. Kaya hanggang sa watershed development kasama dito sa solusyon na ito. Dahil yung watershed kung saan nanggagaling yung tubig, pagka maraming puno, hindi nadadala yung lupa. Hindi magsisilt ng ganito. Kapag maraming puno. Kaya kasama sa watershed development na magtatanim tayo ng puno para hindi madala ng tubig yung lupa na dinadala dito sa mga creek natin hangga't maging mababaw na mababaw kaya nagkakabaha. Kaya malaking proyekto ito na yung sa flood control, hindi lamang sa pagpatayo ng yung talagang slope protection, yung mga dike, hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas kung saan nanggagaling yung tubig. Kaya yan ang aming ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at kahit anong gawin natin, ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at pagdami ng pagbaba, ang dami ng pagbaba ng siltation at ang daming mga nagiging basura na hinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin at yun ang isang malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Salamat sa inyo lahat, mga volunteer. Salamat sa MMDA. Salamat sa lahat ng iba't ibang departamento. The local government, of course, the mayor is here, the congressman is here. Nandito tayong lahat. Kailangan talaga natin hanapan ng solusyon nito. At hindi na maaari na basta pababayaan natin na every year na lang ganitong nangyayari sa ating mga kababayan na binabaha sila. Kailangan i-evacuate. Kaya gumawa tayong paraan. Meron na tayo. Pagbutihan na lang natin ang ating paglinis sa ating mga estero. At pagpatuloy natin itong ating project na itinawag natin na Bayanihan Estero. So, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Picture muna siyempre para may souvenir. Di ba? Nakakatuwa po ang ginagawa ng ating Pangulo. Direkta niyang ina-address yung problema sa baha. Kailangan may disiplina po tayo. Sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Disiplina sa kalinisan. At kailangan tulong-tulong. Kaya nga bayanihan, binubuhay po yung bayanihan spirit. So kung hindi pa po kayo mga kababayan nakakapag-subscribe dito sa ating bagong YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe po. At kung hindi pa kayo mga kababayan nakakatry nito, itry ninyo po itong ating napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Ngayon, gusto ninyo magnegosyo, mag-message lang po kayo sa akin, Dante Maravillas, Facebook account or sa Dante Maravillas blog. O kung hindi, doon sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Imbes po na online gambling, online selling po yung ating gawin para umasenso sa buhay. Lagi nating tatandaan, sa buhay po, you become what you believe.
Maniwala kayo sa kalinisan, magiging malinis ang iyong kapaligiran. Pag naniwala kayo, di ba? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.